Mas pinabilis na ang proseso ng pag-aampon sa bansa para mapigilan ang pagdami ng kaso ng illegal adoption. May unang balita si Mark Salazar. Salang illegal adoption. Mas mapangahas na raw ngayon ang mga sangkot sa bentahan ng mga bata online. Hayagan at hindi raw kasi ito ikinukuble dahil kahit sino ay pwedeng sumali sa negosasyon at bilihan sa mga community chat group. Malaking hamon ito sa National Authority for Child Care o NACC ng DSWD. Actually, member po ako ng isa dun sa mga Facebook groups dahil gusto ko nga tignan ko ano yung mga pinopost nila dun. At talagang maraming nagpo-post na binibenta po yung kanilang mga anak. Yung iba naman, hindi rin naman humihingi ng pera although gusto nila ipa-adopt yung kanilang mga anak. And of course, meron ding mga vulnerable na mga individuals na talagang gusto na magkaroon ng anak sa mas mabilis na paraan. Bakit nga ba delikado ang illegal adoption? That child could be kidnapped. Malay mo kung saan kinuha yung batang yan, and you will be could be liable for kidnapping if the child's found with you. Mahirap din daw kung hindi malinis ang papel ng bata. Biglang mag-eksena doon, anak ko yan, kukunin ko yan, ganyan. Or hingan ka ng pera or anything like that, no? Or kukunin yung bata sa'yo. Para sa watain ng illegal adoption online, mas pinabilis na raw ng batas ang pag-aampon. Sa bagong administrative adoption, hindi na kailangan idaan sa korte ang proseso. Lumapit lang sa NACC ang mga nais mag-ampon o magpapaampon. Kung talaga hindi po nyo kayang bigyan ng magandang buhay yung inyong mga anak, ay andito naman po ang gobyerno para po tumulong sa kanila. Tututukan naman po namin yun kapag nasa child caring agency na or nasa foster parents na ang mga bata. Kami naman po ang bahala doon sa mga bata. Imbis na abandonahin ang sanggol kung saan-saan, tatanggapin ang unwanted baby sa mga child caring agency nang may respeto at walang panghuhusga. Sa mga prospective adoptive parents naman, madali rin daw ang application process. Ang matching committee po namin ay may mga lawyers, doctors, psychologists, NGO representative at mga social workers. So sila po yung nagmamatch dun sa mga parents dun sa mga bata. At of course, sinitignan natin kung capable ba yung mga parents para matustusan yung mga pangangailangan ng bata. So talagang metikuloso po yung matching process po namin. Sa First National Congress ng NACC, si Jerry Collado ang isa sa mga nagpatunog ng Bell of Joy. Sa wakas kasi, sa edad na 34, nakuha na niya ang Certificate of Finality ng kanyang adoption. Sa kanyang testimonya, masaya ang kwento ng buhay ni Jerry. Walang kulang dahil pinunuraw ng kanyang adoptive family. Ngayong siya naman ang may kakayanan, mag-aampon din daw si Jerry para ipasa ang biyayang tinanggap niya rin nung siya'y unwanted baby pa. I'm talking to my partner po kung in the future ba, open ka ba if we adopt din? Kasi ako, personally, adopted child ako. So, ayun, open naman siya sa suggestion ko. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.